Good afternoon po. Ako po si Louie Murillo from Matik-Matik, Santa Barbara. Nag-plan po ako na magsito dati ng parang 1,000, 2,000 lang. Pero nung marami na akong gustong kausapin, kaso ang sumagot na una ay si Sir Remel. Kaya nung sinagot niya ako, nakipag-deal ako sa kanya for the first time. Nagtanong-tanong ako ng price hanggang sa nung sige, papagawa ko muna yung kulungan ng baboy ko. Kako ngayon, through University of YouTube na sinasabi nila, doon ako halos sa totoo lang, hindi lang siguro isang buwan na pagising ko ng 3 o'clock in the morning kasi prepare ako ng mag-dialysis shoot na 3 times a week. Doon ako natuto na mas maganda ito kasi dati nag-aalaga na ako ng Peking duck. Nag-aalaga rin ako ng mga itik. 1,000 yung itik ko na pero nung dinaanan ko ako ng bird flu, medyo pero hindi ako yung tao hindi sumusurrender eh. Ayan, gusto kong may pagkakalita. Tapos nakita ko itong hito na ngayon pa lang, hindi pa ako kumikita eh. Alam ko, hindi pa ako kumikita eh. Panay, pero yung pag-i-enjoy ko, na nakikita ko kasi nung kinuha ko sila, mga 5-6 inches, yung isang buwan na pinakain ko sila, malalaki na, mga 8-9 inches na sila. Malalaki na, tapos tumitimbang na sila. Dati hindi ko alam kung ilan ang buwan, pero yung malalaki ko, dahil cleanasify ko, tumitimbang na sila ng 12 pieces ng 1 kilo. At nakakatuwa sila. Sabi ko nga baka pwede ko nang gawin ko nito. Magiging ito na yung umpisa ng breeder ko. Bago tumatawa yung manugang ko, asawa ko. Grabe naman yung imagination mo, sabi niya. Dapat lang ako na maging ganun yung imagination ko kasi panay positive yun. Huwag mong haluan ng negative kako. At ito sa nakikita nyo sa background na pinatayo ko na pan, lahat 4 by 1, 2, 3, 4. Yung 4 tanks ko is 4 by 8 meters. Tapos yung 3 doon sa dulo na 2 concrete is 4 by 8 din. Tapos 2 circle na diameter na tarapal din na nakuha ko rin sa mga doon sa YouTube din nagturo. Sa ngayon medyo tumigil ako kasi medyo hindi naman ako tumigil na medyo ang tawag nito yung kinukulang yung kwan muna. Tapos yung mga tao ko, umaalis kung minsan, may trabaho iba. Pero, naisip-isip ko na pwede pala akong hindi lang sa grow out. Pwede rin akong bumili ng smaller size. Tapos, pag napalaki ko ng medyo bigger size, in a month, siguro, depende doon sa kwan. Pag nakita kong makita, pwedeng ganun pala, pwedeng i-roll, hindi yung ang pangarap ko lang dati, grow out lahat. Pero ang isang problema ko dati, kung paano yung marketing. Pero ngayon pa lang, nakikita ko na sa pag-YouTube ko, kako nga hindi problema ang marketing para sa akin dahil maraming talagang tumatangkilik. And at the same time, yung ginagawa ko sa sa hito ko, yung sinasabi nilang halal yung kung pwede hindi ko sila pakakainin ng ng mga bulok na pero sabi ng iba nakakatipid, pero depende siguro sa pagpapakain kung tapos yung sinasabi nilang overfeeding. Nung nag-seminar kasi ako, sabi nila may overfeeding. Pero yung sinabi naman, doon sa nabasa kong brochure, feeding.
Paano yun na paano naging masama yung overfeeding kung mayroong frequent feeding? Sabi ko, sa isip-isip ko, siguro yung mga mabilis kumain muna, tapos in a while, hindi rin papansinin yung mga pagkain, yung maliliit naman ang kakain. Kaya yun, doon nagagamit yung frequent feeding na sinasabi nila. Kaya sabi ko, hindi. Mahirap pala yung hanggang dinig-dinig ka lang. Minsan, sinusobrahan ko yung ilang kilo yung consumption nila. Sinusobrahan ko talagang ino-overfeed ko sila. Para mag-ingot. Pero, binabalik ko rin. Parang magiging yung overfeeding na nila yun. Parang baon nila. Kung minsan nga, sabi ko, parang tamad na yung mga hito kasi ang lalaki ng mga katawan. Yan, lulutang-lutang, minsan natatakot ako. Para sa akin, naging libangan ko talaga. Parang pagkagising ko ng umaga, 5 o'clock, titimpla ko ng kape ko, tinitingnan ko sila, parang, hello, kumusta kayo? May nararamdaman ba kayo? Parang ganun. Parang kinakausap ko sila. Parang, para sa inyo, madali lang. Madali lang. Actually, dialysis patient ako. Bawal mga akon. Pero nawawala yung nawawala yung hina ko lalo akong lumalakas pag Kaya tuwang-tuwa ako. Pero pag mga bukatan na, hintayin kong magising yung anak ko, manugang ko, pakibuhat to anak, pakibuhat to. Very supportive naman sila. Ngayon ako, ito na ang magiging family business natin. Kung tuwa ka kami kanina, yung dalawang pan ko, nilagyan ko ng tubig. Naliligo kami. Kasabay namin yung mga isda. Dahil kani-deliver kahapon yan, binibilang pa namin yung kwan. Pero marami ng kasi dineliver ganitong oras tanghali. Hindi pagdating nila, talagang ang mortality nila, siguro, ang nabilang na namin, mga 250. Pero hindi pa naman yun siguro yung kwan dahil hindi pa kami tapos mag-usap ng kausap ko. Okay naman nakausap. Ewan ko lang kung paano yung kwan. Yung una niyo po, unang batch? Yung unang batch, ang alam ko dun, ang binitawan ko rin na kwan 20,000 tapos yung 4 sacks na feeds. Parang 33,000 lahat yata yun. Ngayon, ang naidagdag ko pa lang na feeds na ipinakain is 3 sack pa lang. Doon sa kwan. Ang mortality, kung minsan nasa nag-aalaga Hindi yung umaasa ka doon sa nag-deliver na okay, maganda yung diniliver niya, umaasa ka na, bakit ganito bukas, ganito na, hindi. Dapat, ang mortality nasa sayo yun Nasa sayo, kailangan tignan mo kung paano yung pag-aralan mo yung ugali ng hito mo, pag-aralan mo yung, kasi yung mortality, ikaw din ang may kasalanan nun Tulad nung sabi natin, yung may mga nakikinig tayo, kung minsan may mga sabi na yung no water change. Pero hindi naman nila sinasabi kung paano sila no water change. Ngayon ikaw nakikialam ka, no water change ako. Yung pala, wala na sila oxygen. Tulad ko, bumili ako ng aerator. Akala ko malaki yung nabili ko. Pang aquarium lang pala. Pero okay lang naman. Tapos, ang naidagdag lang naman sa isang buwan na kuryente ko doon sa aerator, siguro mga 400. Tsaka ang pagpapatubig ko pa dati, yung hose lang na maliit, yung pang faucet namin umaabot ng maghapon yung tubig ko, kaya in 3 days time, saka lang ako nagpapalit, mabaho na yung tubig ko. Ayun, nung bumili ako ng nagpapalpal ako ng kwan dito, ng tubo, nakuha naman kagad yung tubig at pina-inspect natin, maganda yung tubig na very safe naman sa mga hito. Ngayon, ang yabang kong magpalit ng
tubig na every other day. Kasi in 20 to 30 minutes time, puno na yung kwan. Dati, mga 20 centimeter lang yung kataas ng kwan, ng tubig ko sa kwan eh. Naawa ko sila dahil parang yung pinaglala mo yan, parang ang sikip. Pero sabi ng isang kasamahan na pumunta dito, sir, baka gusto, kasi akala ko parang sa baboy na pag maliit yung ginagalawan, madaling lumaki. Ay hindi pala, sila pala, pag malaki yung ginagalawan, mas madali silang lumaki pala. Kaya sabi ko nga eh, yung nandoon na bali, siguro, ewan ko, wala pang 1,000 ito eh. Ililipat ko na sila sa malaking pan doon sa likod. Sa cement kasi, sa cement, tulad yan, yung 3x6 na yan. Tsaka ito, rinovate ko. Gumastos ako ng mga 30,000 dyan. Pati labor. Tapos, ang matagal dyan kasi, pagdating sa waterproofing, hindi ka nakakasiguro na paglagyan mo ng Sahara, ilagyan ko na ng Flexiban, kung kulang ka sa curing time, halimbawa, tulad ko, yung pan ko, minamadali ko, in 3 days, kinargaan ko ng tubig. Bakit nauubos ka ako? Tapos ang ginawa ko nung, tamang-tama yung mayroon yung tarapalpan ko, nilagay ko sila doon, pinatapalan ko lahat ng kanto ng may Sahara, tapos pinapinisin ko ng makinis, hinayaan ko siyang 2 linggo. At kaya yun, nagamot ko yung waterproofing niya. Pero pagdating naman sa tarapal, kung mabilisan ang pinag-uusapan, yung preparation lang ng yung trapal at saka yung tagal na pagpapagawa. Pinagawa ko yan 4 days lang yung ginawa. Tapos pina-welding ko, may welder naman ako. Yan, ginawa yan. Sabihin na natin in a week, pwede na. Pero ang kasalanan ko naman ulit, yung kaya medyo bumuka yung kasi basa pa, lagyan ko na ng volume ng tubig na malaki. Kaya kung patutuyin, hindi naman siguro ang gastos, mas masipid sa tarapal. Although, mahal ka ako pero yung lawak na yan, yung 4x8 na yan, 19,000 yata yung tarapal yan, 20,000 kamo na. Pag semento yan, kulang kasi, number 1, yung curing time mo pa, maraming araw ang gugugulin mo. Samantalang pag ako kasi excited na ako excited na akong makita kaya yan ang ginawa ko kagad. Kahit na sabi ko, kahit na excited ako, actually malaki-laki na rin yung wala pang bumalik sa akin pero alam ko darating ang araw. Sabi ko nga mga anak ko, ang target ko dito by December pag gagawin natin yung tulad ng parang ngayon siguro mga next month mag-start na akong mag-dispose ng mga product ko. Siguro mag-uumpisa na rin akong makatikim ng pera ng ito. Sabi ko nga kung tuloy-tuloy ito, by December, bawing-bawi ko na. Hindi, yan, 1 taon, bawing-bawi ko na. Yung circular, 9,000 yung tarapal, mga lang. Tapos, yung steel matting is 520, 3,500, 3,700, kamo na lang. Tapos, 9,000, 13,500. Tapos yung simento niya, nung una nga kaya ganyan ang itsura kasi hindi namin nakuha yung perfect diameter niya. Yung pangalawa, yun, medyo maganda-ganda yung Siguro hanggang sa labor,
umabot din ako ng mga, sabihin mo, kung pati sa hollow blocks, sa semento, umabot din siguro ng mga 22 to, o 25 ka muna lang. 25, mura pa rin. Mura kaysa, yan sa concrete na yan. Malaki ang bastos ko yan alam ko, malaki Saka hindi ko pa alam yung lalim. Ang lalim yung ginawa ko na ano. Tapos yung mga ko, yung mga, anong tawag dyan, yung overflow ko, kung minsan sobrang taas, kaya dinalagari ko, pinapababa ko para kuhan. Tapos doon ako natuto ulit na kahit hindi ka pala maglagay ng solvent, mas maganda kasi pwede mong hugutin. Yung iba kasi, pag nilagay mo ng solvent, wala na, sira na. Pag hindi siya kung doon sa gusto mong mangyari, natural, lalagarihin mo, masisira mo na yung T, yung elbow, gano'n, masisira na. Kaya, ngayon, yung mga ginagawa ko ngayon, hindi ko sila nilalagyan ng solvent. Basta sinasaksak ko lang. Ipapaikot ko kung saan ko gusto. Shout out kanino, yung mga nagturo sa akin, si Sir Remel, saka yung mga nakikita ko sa YouTube, sila Abuelo, yun silang nakikita ko, sina Froy, yun, yung mga nakikita ko, thank you. Saka na-inspire din ako sa yung isa, yung sa Palayas Farm, yung na-inspired ako doon, yung tanaw niya yung lawak ng kanya, ko sa akin, mayroon akong itong lupa dito sa likod bahay, mga 6,000. Hanggang doon sa dulo, plano ko nga i-occupy ko to lahat na para magiging, kung pwede akong harvest ng, sabihin natin every 10 days, kung kailangan, gagawin ko. At yun din ang magiging puhunan ko rin, ako nga by December, yung pagbibintahan ko, yun pa rin ang ibibili ko. Hindi ko siya babawasan. Titikman ko rin siguro ng 1 kilong galungkong siguro, pero ang ko doon, talagang I'm planning na family business na namin to. Kung gusto nyong maghito, para sa akin, think positive. Huwag mong isipin yung, kasi mayroon din ako nakita na vlogger na sinamoy palaboy, nag-alaga sila ng 6,000, ang natira daw 1,000 pero hindi sila nawalan ng pag-asa, bumili ulit ng fingerlings, isinama yung namatay, pinagsama-sama yan sa dalawang stocking nila, kumita pa rin sila, pero although maliit ang kinita, pero at least kumita pa rin. At saka, nung nakipag-seminar ako, ang sabi na yung mentor namin, pag ang hito mo ay napalaki mo ng 30 to 120 days yung 4 to 5 inches, o sabihin natin 5 to 6 inches, sabi niya, pag 120 days na, yung pang 121 at hindi mo pa naibibinta, nag-uumpisa nang mabawasan yung kita mo raw. Pero hindi ka pa rin lugi. Kahit nasa 1 buwan pa, hindi ka pa rin lugi, pero nababawasan yung kita mo. Pero yung overdue ka na rin sa days, yung sinasabi ko, yung may mga pagkakataon na, siyempre siguro hindi mo na sila mapakain, dahil nga kulang na nga yung kasalanan mo yung mortality, kasalanan ng nag-aalaga hindi yung isda na sisisihin mo yung isda na, bakit kaya payat, bakit kaya ganun, nasa sayo kaya doon na ako yung frequent feeding at saka overfeeding. Sabi na, bawal yung overfeeding, pero bakit pa nila na ina-advertise yung frequent feeding? Kaya parang sa akin na lang na yung overfeeding, hindi dapat yun. Dahil may frequent feeding mag-overfeed ka. So, ibig sabihin, mawawala yung frequent feeding. Ibig sabihin, kasi yung sa akin, yung frequent feeding,
pinapakain ko rin yung hindi ko napakain. Kasi may tinatawag tayong, sinasabi niyang shooter, fast grower. Nakita ko lahat sa YouTube yun, yung fast grower, ganun. Nakikita ko rin sa ako yung mga maliliit talagang binubuli, tinutulak Yung, pero maganda itong hanap buhay na, kung gawin mong hanap buhay, para sa akin kasi parang, pag nag-alaga ka ng isang baboy, parehas doon sa nag-alaga ka ng 10 baboy. Kasi pag nagpakain ka, mababahuan ka Yung isang baboy, mababahuan ka rin. Di, yung 10 baboy ka na lang, ganun na lang. Tulad ko, yung sabi sa YouTube, yung mga beginner, mag-start sila, mag-umpisa lang sila ng mga 200, 300. Para sa akin yun, hindi yun hindi mo makikita yung hindi mo makikita yung problema. Kumuha ka ng medyo malaki-laki, yun, yung sabi ko, yung sabihin na natin 1,000, kasi 3,500 yung sa akin. Actually, nung diniliver sa akin ni Sir Remy yun, dahil ang order ko, magkano yung order ko, sir? 6,000 yata, 6,000, pero nag-deliver siya sa akin na medyo mas malaki, kaya napaliit yung volume nila. Ganun mo, para sa akin, ganun mo titestingin yung mo. Yung kung paano mo, sabihin kung paano mo matry yung sarili mo, kung kikita o hindi. Kasi kung mag-aalaka ka lang ng, sabihin natin 500, sabihin natin namatay yung 50, hindi ka masasaktan, hindi ka matututo Hindi ka matututo dahil, mahirap pala. Kasi patay na, hindi ko na uulitin. Pero yung gusto ko, kaya binulyong ko kaagad para matututo ako. Kasi kung namatayan ako ng 1,000, ito na yung problema. Namatayan ako ng 2,000, ito na yung problema. Pero, thanks God, dahil sa pagtuturo ni Sir Remel, sabi ko nga, yung binigay niyang mortality, wala pa yatang 50 namatay. Yung kinakain lang nila. Kinakain. Pero yung natakot ako yung yung nga sinasabi ko, yung dadasal lang sila pagkagising ko. Kasi nakakuha ko ng mga 20 na talagang unat sila, wasak yung bituka. Sabi ko, pwede lang pangulam to. Pero nagmula nun, siguro problema nito, water change. Every other day ako nagwa-water change. Maganda naman. Nakikita ko na nga, sabi ko pwede lang ipangat ito. Pwede lang ipangat. Maganda ang kita. Hindi ko pa natitikman. Totoo, sa totoo lang, hindi ko pa natitikman. Pero, I'm assuring na alam ko kikita. Thank you, viewers, sa akin. Pero kung gusto nyo na matutong tulad yung sa akin, yung labanan nyo lang. Talagang, ang negosyo kasi, sabi nila, up and down. Pero, huwag kayong pag nag-down, kasalanan mo. Pag nag-down, kasalanan mo. Pero pag nag-up, sikat, ikaw pa rin ang ikaw pa rin ang machichirap doon. Kasi ikaw din ang hindi pa halimbawa kung nagpababa. Sisisihin mo yung panugang mo. Ay, bakit di ka nagpakain? Ay, yung bata mo, yung tao mo, ay, bakit di ka nagpakain? Hindi, dapat hands-on ka doon. Ako nga, totoo lang, pagkagaling ko ng nag-dialysis, kumain na ba yung manok ko? Manok ang tawag ko sa kanila. Kumain na ba yung mga manok ko? Hindi pa i-ready nyo ako ako magpapakain. Kasi, ganun ang treatment ko sa kanila. Parang manok lang. Hindi ko sinasabing dito na kuhan. And then, may nakapagsabi rin sa akin na kuhan, pwede yung i-loan. Pero, saka na lang muna yun pag malaki na. Thank you, viewers. Thank you.